Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Taong 1985, sa aming probinsya ay may napadayong 2 tao na nagpakilalang mga manggagamot. At katulad nga ng isang manggagamot, may dala-dala silang samot-saring mga halamang gamot, mga langis, na ayon sa kanila ay panglunas sa mga karamdaman sa balat. May dala rin silang mga ugat ng halaman at mga kahoy na nahagilap umano sa gitna ng kagubatan, na ayon sa kanila ay panglunas sa sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan at kung ano-ano pa. Ang kapatid kong si Mira, nung mga panahon na yun ay may karamdaman sa balat. Yung karamdaman niyang yun ay simula pa lamang nung isilang siya. Nagtataglay na siya ng mga sugat-sugat. Makikita ito sa kanyang balat. At dahil wala kaming sapat na pera ng mga panahon niyan, hindi namin siya maipakonsulta sa doktor o sa isang espesyalista, lalo na dun sa may bayan, sapagkat mula sa amin patungong bayan ay sobrang layo rin. Nagtitiis kami sa mga halamang gamot na sinabi lang din sa amin ng aming mga kaanak at ibang mga kapitbahay. Kumukuha lamang kami sa mga kakahuyan at yun ang ipinanglulunas namin sa sakit sa balat ng aking kapatid. Kahit papano'y napapagaan naman nito ang karamdaman ng kapatid ko, yun nga lamang ay hindi talaga gumagaling. Nang mapadayo sa amin ang 2 dayong manggagamot, ay kinuusap sila ni nanay at tatay. Binanggit nila ang karamdaman ng kapatid ko. Ngunit bago yun, ay nagpakitang gilas muna ang mga manggagamot. Gamit ang mga dala nilang gamot, ay nilunasan nila ang mga iniindang pananakit ng likod, tuhod, balakang, at maging sa bewang ni nanay at tatay. Dala marahil yun ng pagiging magbubukid, kung kaya't maraming nananakit na sa katawan ni nanay at tatay. Mabilis namang umepekto ang gamot nila at agad naramdaman ni nanay at tatay ang kaginhawaan. Pagkawala ng pananakit ng kanilang katawan, kaya naman ay ganun na lamang ang kanilang tiwala at agad idinulog ang karamdaman ng kapatid ko dun sa may 2 dayong manggagamot. Tiningnan ng dayong manggagamot ang kondisyon ng balat ng kapatid ko. At nang makita, ay agad naman silang nagsagawa ng panggagamot. Sa bahay lamang ito idinaos. At pumayag din ng 2 manggagamot na manood kami sa kanilang ginagawa. At habang pinapanood namin,
Pansin namin na mabait at maganda ang pakikitungo ng dalawang manggagamot. At ikinagalak yun ni tatay. At bilang kabayaran, ay ipambabayad ni tatay ang tandang namin at isang biik bilang kabayaran. Sapagkat wala naman kaming salapi ng mga panahon na yun. Umabot ng 1 oras ang panggagamot nila sa aking kapatid. Pinahira nila ng langis ang buong katawan ni Mira. Bumulong din sila ng mga dasal at iniihip sa may tubig na siya namang ipinainom sa aking kapatid. Matapos yun ay hinipan din ang mga sugat sa katawan ng aking kapatid. Matapos yun, ay bahagyang gumaan ang pakiramdam ng aking kapatid. Tila naginhawaan ito. Dahil doon ay natuwa muli si tatay. Kung kaya't bilang pasasalamat at bukod sa tandang at biik na ibinigay, ay niyaya pa ni tatay na mag-inuman ang mga manggagamot. Ang manggagamot ay isang babae at isang lalaki na sa tingin namin ay mag-asawa. Mga may edad na sila at may kalakasan ding uminom. At habang nasa labas sila at nagiinuman, tumalima naman ako sa utos ni nanay na pakainin ang kapatid ko. Bawal pa daw kasing magkikilos ang kapatid ko at kagagaling lamang sa gamutan. Habang sinusubuan ko ang aking kapatid, panay ang tingin niya sa dalawang manggagamot. Nakainuman naman ni tatay ng mga sandaling yun. Bakit, Mira? Bakit tingin ka ng tingin sa labas? Tanong ko. Nang napansin kong hindi siya mapakali at tingin ng tingin. Kuya, parang may kakaiba sa kanilang dalawa. Tanong ng kapatid ko. Napatingin ako sa dalawang manggagamot at wala naman akong napansing kakaiba. Pangkaraniwan lang naman na parang mga may edad lang na nagiinuman. Kung kaya't napatanong muli ako. Paano naging kakaiba yung dalawa na yun? Di parang ang karaniwan lang naman silang mga matatanda. Tugon ko. Hindi ko alam, kuya. Kasi parang ibang nila lang sila sa paningin ko. Pero minsan naman, mukha naman silang tao. Tugon ng kapatid ko. Hindi ako nakasagot sapagkat hindi ko ganong naunawaan ang kanyang sinabi. Marahil ay siguro bata pa ako ng mga sandaling yun. At hindi ko pa alam kung mga bagay-bagay, lalo na sa mga kababalagan. Tingnan mo, kuya. Ngayon, nagmukha na naman silang kakaiba. Mukha silang nakakatakot. May mga pangil. Ngunit, kapag pipikit ako at muling titingin sa kanila, ay magiging tao muli sila. Sambit pa ng kapatid ko. Dahil doon ay mas lalo akong napatahimik. At muli kong tiningnan ang dalawang matanda. Wala namang pinagkaiba. Mga pangkaraniwan tao lamang sila sa aking paningin. At isa pa, kainuman sila ni tatay. Naisip ko tuloy na baka epekto to ng panggagamot o kaya naman dala marahil ng karamdaman ng kapatid ko kung kaya't kung ano-ano na lamang ang nakikita.
Kung kaya't isinawalang bahala ko na lamang ang mga sinabing yun ng kapatid ko. At nakatulog na rin ang kapatid ko matapos kumain. 8:00 na ng gabi nang matapos ang inuman. Lambanog ang kanilang inom, kung kaya't hindi masyadong nalasing si tatay. Inayapan nila si nanay na kumain ulit, ngunit nagpaalam na ang dalawang matanda sapagkat malayo pa raw ang kanilang uuwian. Ibinigay naman agad ni tatay yung tandang at biik bilang kabayaran bago pa makauwi ang mga manggagamot. Pagkatapos ay nagpaalam na sila. Kami naman ay nakatulog na rin pagtapos. Kinabukasan, nag-alala sina nanay at tatay sa kalagayan ng kapatid ko, sapagkat suka ito ng suka at nagrereklamo nanunuyo raw ang lalamunan. Pakiramdam din daw niya na gutom siya. Napagkalapit pa lamang sa pagkainan ay agad sinunggaban ng mga pagkain at parang hindi pa nabusog. Matapos maubos ang mga kinain, pati ang mga tira-tirang handa ay inubos na rin. Kung kaya't ako'y naguguluhan na rin kung anong nangyayari. Matapos kumain ay kumalma naman ang aking kapatid at saka nakatulog muli. Habang natutulog ang aking kapatid, napansin ni nanay na naghihilom na ang mga sugat ng kapatid ko sa kanyang balat. Kung kaya't labis ang tuwa ni nanay at isinawalang bahala na lamang namin ang mga kakaibang ikinilos ng aking kapatid kanina. Ang mahalaga ay pagaling na ang aking kapatid. Ilang sandali lamang din, mga bandang 12:00 ng tanghali, ay dumating ang mag-asawang manggagamot. Nagbalik daw sila upang kamustahin ang kalagayan ng aking kapatid. Tuwang-tuwa namang ibinalita ni nanay na unti-unti nang humihilom ang mga sugat. Abot tenga pa ang pagkakangiti ni nanay at maging si tatay. Ngunit sa kabila ng magandang balita na yun, ay nagpatuloy pa ang ikalawang bahagi ng gamutan sa aking kapatid. Nagpresentang muli ang manggagamot na ipagpatuloy ang panggagamot sa aking kapatid upang mapabilis umano ang paggaling sa karamdaman sa balat. Walang patumanggang umuo ang aking nanay at tatay. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon. At katulad pa rin ng una, ay ganun pa rin ang pamamaraan ng manggagamot sa panggagamot sa kapatid ko. Inilabas muli ang mga langis at saka ipinahid sa aking kapatid. Ngunit may napansin akong bago. Pagkalabas ni nanay at tatay upang maghanda ng makakain at maiinom, meron akong napansin. Meron kung anong iniluwa ang babaeng manggagamot at inihalo sa inumin ng aking kapatid. At bago pa ako makapagsalita, agad niya na itong pinainom sa aking kapatid. Tumingin pa ito sa akin at bahagyang ngumisi at sumenyas na huwag daw akong maglikha ng ingay nang mapansin niyang nakatingin ako. At dahil wala pa nga akong sapat na kaalaman sa mga bagay na yun, ay hinayaan ko lamang. Sa isip-isip ko, baka kasama lamang ito sa panggagamot. Matapos ang panggagamot, ay nagpaalam na ang mag-asawang manggagamot. Pagkasapit ng gabi,
ay nag-iba na ang kilos ng kapatid ko. Nagising na lamang kami sa kalagitnaan ng gabi at naabutan ng kapatid ko na nasa kusina at nagwawala. Nagkalat na rin ang mga pagkaing may kagat niya. Pati ang mga galon at banga na lagayan namin ng tubig ay nasira na. Nabasag dahil sa pagwawala ng kapatid ko. Panay na rin ang pagrereklamo niya na nagugutom siya at nauuhaw. Kinakamot-kamot na rin niya ang kanyang dibdib at maging ang lalamunan hanggang sa magkasugat-sugat na ito. Pinigilan siya ng aking mga magulang. Ngunit napalayo na lamang ang aking mga magulang matapos maitulak ng aking kapatid. Sa sobrang lakas pa nito, ay halos tumagos si nanay sa dingding. Hindi makapaniwala si tatay sa nangyayari. Lalo pat umaastang mabangis na hayop ang aking kapatid. Gutom na gutom. Kahit anong pigil namin sa pagbawala, ayaw niyang magpapigil. Hanggang sa nagtatakbo ng aking kapatid palabas. Agad namin yung hinabol. Ngunit sinabihan na lamang ako ng aking mga magulang na maiwan sa bahay at magbantay. Kung kaya't naiwan na lamang ako at panay silip na lamang sa bintana kung anong nagaganap. Lumipas ang halos kalahating oras, ngunit hindi pa rin nakakabalik si nanay. Matyaga ako silang inantay. Hanggang sa may narinig na lamang akong umaalulong sa aming likod bahay. Pilit ko na lamang yung binaliwala. Ngunit habang tumatagal, ay lalong lumalakas ang naririnig kong pag-atungal ng isang hayop. Kung kaya't binuksan ko ang bintana sa likod at tiningnan ko kung anong meron. Buti na lamang at maliwanag ang buwan at nakikita ko ang nasa paligid. At kitang-kita ko na naroroon ang aking kapatid. May tangan-tangan nito na hindi ko mawari kung ano. Maya-maya pa'y aking napagtanto. Kagat-kagat niya isang patay na hayop. Parang isang kambing. Ninangasab niya ito. At tila binubuksan ng laman loob. Nagmamadali akong lumabas. Tinatawag ang kapatid ko. Sinubukan ko siyang pigilan sa pagsigaw. Ngunit imbis na makinig sa akin, ay lalo lamang nagpatuloy sa pagngasabang kapatid ko. Hanggang sa dumating na sina nanay at tatay. At dun lamang namin siya naawat. Ngunit bagamat naawat namin, ay hindi pangkaraniwan ang lakas ng aking kapatid. Napigilan lang namin siya nang kumuha na si tatay ng lubid at itinali namin siya. Nagkasugat-sugat na rin si tatay dahil na rin sa pagwawala ng kapatid ko. Si nanay naman ay mangiyak-iyak na sa nangyayari sa kapatid ko. Binabantayan lang namin ang kapatid ko habang nagwawala ito, habang nakatali. Pagkalipas ng 4 na oras, ay saka pa lamang ito kumalma. Ngunit hindi pa rin siya mapigil sa pagrereklamo. Nagugutom at nauuhaw. Tuyong-tuyo na raw ang kanyang lalamunan. Kung kaya't pilit siyang pinainom ni nanay
Ngunit kahit anong ipainom ni nanay, ay hindi pa rin mapawi-pawi ang kanyang uhaw. Nananatiling nakatali ang aking kapatid hanggang sa nakatulog ito. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay lumakat na agad si tatay upang maghanap ng maaring makakatulong sa aming kapatid. Isinama ako ni tatay at nagtungo kami kay Mang Pasiano, ang kilalang manggagamot sa aming lugar. Kahit na may kalayuan, binagtas pa rin namin ni tatay ang lugar. At halos 3 oras kaming naglalakad upang marating lamang ang lugar nila Mang Pasiano. Pagkadating namin doon, ay kami pa lamang ang humingi ng tulong sa kanya, kung kaya't naasikaso agad kami ni Mang Pasiano. Kaagad-agad ay bumalik na kami sa bahay matapos masabi ni tatay ang paghingi namin ng tulong. Pagkabalik namin, umiiyak na si nanay sapagkat nakalambitin ang kapatid ko sa itaas ng aming bubungan. Tumutulo-tulo ang mga laway na parang isang asong nauulol. Hindi naman ito malapitan sapagkat nagmistulang mabangis na hayop ang aking kapatid at akma niyang kakagatin ang sino mang lumalapit. Unti-unti nang nagkumpulan ang mga tao sa aming lugar dahil sa nangyari sa aking kapatid. Kung kaya't lakas loob nang pumasok sa aming bahay si Mang Pasiano, pinalabas na kaming lahat dahil baka ano pa raw ang mangyari sa loob at madamay pa kami. Tinulungan naman ni tatay si Mang Pasiano at isinara lahat ng bintana at pinto, ayon na rin sa utos ni Mang Pasiano. Habang nag-aabang kami sa labas, hindi namin mapigilang mag-alala sapagkat sa bawat sandali lamang ay nakakarinig kami ng pagdaing at pagsigaw ng kapatid ko na parabang sinasaktan ito ng husto. Malalakas din ang boses ni Mang Pasiano at kasunod nun ay naggalaabugan na ang dingding ng aming bahay. Ang kapitbahay namin ni si Aling Gloria ay hindi na rin mapigilang magtakip ng kanyang muka sapagkat nahahabag na sa nangyayari. Ilang sandali pa'y nagkwento si Aling Gloria sa aking nanay na nung mga nakaraang araw daw may napansin siyang 2 tao. Sa tingin niya ay mag-asawa na palaging dumadaan daw sa aming bahay tuwing 8:00 ng gabi. Natitsyempohan niya raw yun sa tuwing tinitingnan niya nag-iingay ang kanyang mga alagang baboy. Sa tuwing lalabas siya, naaaktuhan niya ang 2 matanda na yun na sa tingin niya ay mag-asawa, na sa tuwing daw tatapat sa bahay namin ang mag-asawang yun, hihinto at tititig sa bintana. Medyo may distansya ang bahay namin at ang bahay nila Aling Gloria, kung kaya't ayon sa kanya ay hindi niya masyadong mamukaan ang 2 tao na yun. Ngunit sigurado daw siya na ang isa ay babae at isang lalaki.
Ngunit sigurado raw siya na ang isa ay babae at ang isa naman ay lalaki. Hindi raw masyadong mamukaan ni Aling Gloria ang dalawang tao niyon. Ngunit sigurado daw siya na ang isa ay babae at ang isa ay lalaki. At gabi-gabi raw yun. Walang puknat nung nakaraang linggo. Sasabihan na raw niya sana si nanay. Ngunit hindi niya rin nagawa. Sapagkat abala din siya ng mga nakaraang araw. Hindi na rin nakasagot si nanay sa sinabi na yun ni Aling Gloria. Dahil na rin sa halo-halong emosyong nararamdaman at labo-labo ng iniisip, lalo na sa aking kapatid. Nakaabang pa rin kami sa labas ng bahay. At inabot na ng gabi sina tatay at sina Mang Pasiano. At nananatili pa rin sila sa loob ng bahay. At pilit pa rin pinipigilan ng aking kapatid. At pagkalipas pa ng ilang oras, ay tumahimik na. Kumalma na ang sitwasyon. At sa awa ng may kapal, bumuti na rin ang pakiramdam ng aking kapatid. Nagsagawa ng ritual si Mang Pasiano. Nang maya-maya pa, ay may pinainom ito sa aking kapatid. At matapos lamang ang kalahating oras, ay nagduduwal ang aking kapatid. At may inuluwa ito. Maliit at kulay itim na bato. Nung sandaling yun ay agad kong naalala yung ginawa ng babaeng manggagamot. Yung ipinainom niya sa aking kapatid. Nang mailuwa yun ng aking kapatid, ay para daw siyang hiniwalayan ng kaluluwa niya sapagkat hindi siya makagalaw, dala ng sobrang pagod. At halos hirap din siyang imulat ang kanyang mga mata. At pinagpapawisin ng todo-todo. Sa bahay na muna namin natulog si Mang Pasiano upang pagmasdan na rin ang kalagayan ng aking kapatid. Sa kabutihang palad, tuluyan nang naging maayos ang pakiramdam ng aking kapatid hanggang kinaumagahan. At nagbalik na ito sa normal niyang kilos. Ngunit bukod dun, ay may ginawa pang ritual si Mang Pasiano at may inilibing siyang kung anong bagay sa bawat haligi ng aming bahay na ayon sa kanya, pampataboy daw sa nanghawa sa aking kapatid. Nag-iwan din siya ng mga maaari naming ipanlaban na pamproteksyon kung sakasakaling bumalik ang nanghawa sa aking kapatid. Sa paglipas ng araw, ay tuluyan ng gumaling ang aking kapatid. At araw-araw din na inaabangan ni tatay ang mapagpanggap na mag-asawang iyon na nanghawa sa aking kapatid. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Rick Tino. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Lina De Los Reyes. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jerry Montañez, dyan po sa may Panabo City. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Raymundo Cayabyab at kay Ma'am Marilyn Cayabyab, listening from Barangay Balocok, San Carlos City, Pangasinan. Shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ray. Shoutout po sa inyo, dyan po sa may San Carlos City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga nakikinig mula po dito sa may Barangay Maugat, Tanawan City. At yung mga taga-pakinig po namin dyan, taga-subaybay po namin dyan po sa may taga-Darasa, Tanawan City. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss James Mariano at sa family niya. Shoutout din po sa tatlong prinsesa po ni Boss Benji na sina Elijah Bryce, Aliyah Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylene Dangkalan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po, Boss Benji. Shoutout po sa inyo dyan sa may Tanawan City. Nais ko lamang po i-shoutout si Ma'am Kimberly Rose Intuna. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Sol. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Brandy Cola. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Rose Felicity Villanes. Happy birthday po dyan po sa may Bacolod City, City of Smile. Happy birthday po ulit kay Ma'am Rose Felicity Villanes. Shoutout din po kay Boss Jun Tomas. Shoutout po. Shoutout din po kina Tita Julieta Silayan at Geraldine Silayan ng San Juan, Binangonan, Rizal. Sa Silayan family, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Leo Alcantara. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po sa Villaruel family. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout din po sa Panther Security Agency dyan sa may San Simon, Pampanga. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Boss Roro Biani. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Akatsuki 3005. Shoutout din po kay Ma'am Annabel Apruebo dyan po sa may Israel. Ganun din po kay Ma'am Annie Vidoria. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Baby Langka. Sana po matapos na po ang kaguluhan dyan sa Israel. Ingat po kayo dyan palagi. Stay safe po. Hangad ko po ang kaligtasan po ninyo. Shoutout din po kay Boss Jackea Mata dyan po sa may Maligo, Pulumulok, South Cotabato. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jake Alcala. Shoutout po sa inyo, Boss Jake. At sa mga taga Maligo, Pulumulok, South Cotabato, shoutout sa inyo dyan. Happy birthday din po kay Elisha Bryce Dangkalan. More birthdays to come, more blessings and good health. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout din po kay Boss Rancid Royo dyan po sa may Saudi Arabia. At sa wife po ni Boss Rancid na si Ma'am Emilia Royo. Maraming salamat po sa pakikinig, boss. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa may Saudi. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo City. Shoutout din po kay Boss Rohan Conlu. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Jonah Rose Muescan
Shoutout din po sa Gonzales family. Shoutout po sa inyo, Boss Bobby. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Richard Tuble. Shoutout po sa inyo, Boss. Happy birthday din po kay Boss Nathaniel V. Rodriguez on November 1. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po kay Seth Letran. Boss, shoutout po sa inyo dyan. Seth Letran, dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Leonsky Gibe. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, Boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Yumi. Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jessie Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, Boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ng Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, Sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo, bisita na mo channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, Boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte.
Boss Nico, shoutout sa'yo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carrillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na dito sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.